Magandang araw, magandang buhay. Problema mo bang maghanap ng trusted supplier or legit na supplier online? Lalo na sa panahon ngayon. Ang dami ng scammer, hindi ba? By the way, ako nga pala si AC. Sa mga hindi pa po nakakilala, nakabase po ako dito sa Toronto, Canada. Bago ko nga pala simulan kung paano, hayaan nyo muna ako ikwento kung paano ko nakilala ang supplier ko online. Nakilala ko nga pala ang supplier ko online, pero paano ko siya nakilala at paano kami nagsimula? Dahil nga ng panahon na yon, napakauso yung headband na may brand. Sinubukan ko munang maghanap ng mga headband na unbranded. At nakita ko itong supplier na to. So nakipag-negotiate ako na ganito ang order ko, ilang araw, kung magkano. Siyempre tiwala naman ako kasi parang na-feel ko okay naman eh. Kaya ito ang tip ko sa inyo, pag ang supplier feel nyo, go kayo. Dahil instinct nga, di ba? Siyempre, excited ako. Dahil nga tinatrack ko yung ang mga order ko sa kanya, excited ako makita. Hanggang sa dumating na, eto, nagkaroon ng problema. Alam nyo ba, ang in-order ko, assorted color. Pero, ang naibigay, nag-iisang kulay. At alam nyo ba kung ano yun? Old rose. Oh my God! Ang mga may order is may mga black, red. Pero old rose, walang nag-order sa akin noon. Siyempre, ang ginawa ko, minessage ko kaagad, Dear, why? What happened? I order assorted. Alam mo, nung nag-respond siya, anong sinabi niya? I'm very sorry. Next time, before I will send the item, I'll show you to you. So doon ko nakita na sincere siya, na nagkamali siya. At isa pa, nagbigay siya ng option. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mo, pwede mong i-ship back sa akin. Pero naisip ko, time consuming, napaka-hassle. Sabi ko na lang sa sarili ko, sige, pagsubok lang to. Diba gusto mo magnegosyo? Kailangan handa ka sa ganito. Pagkakataon, naging okay naman ang transaction namin, naging smooth lahat, hanggang sa, eto nga, nag-expand na kaming dalawa. Dahil nga sa mga problema na na-encounter ko sa kanya, hindi naging hindrance sa akin para ipagpatuloy yung transaction ko sa kanya. Kaya kayo guys, huwag kayo mawala ng pag-asa. Darating din yung time na may supplier din kayo makikita na katulad ko. So, paano mo nga talaga mahanap ang trusted supplier online, lalo na nga sa panahon ngayon? Una, kailangan matyaga ka. Hanap ka lang ng hanap sa dami ng online platform ng mga wholesaler. Marami dyan. For sure, isa dyan, mahahanap mo rin. Pag meron ka ng mahanap, ito na, pangalawa, huwag kang mahihiya magtanong. I-chat mo sila. Tingnan mo the way they respond. Paano ba nila i-response ang mga questions mo? Then, paano sila mag-handle sa mga issue na possible na mangyayari? Tanungin mo sila. Kamusta yung product? Pwede mo ba ako bigyan ng mga details? Saan ba gawa yan? Mas okay kasi na mabusisi tayo eh. Dahil tayo negosyante, syempre, ang goal natin dito is maibigay yung quality para sa mga client. Para babalikan ka. Pangatlo, tingnan nyo ang ratings. Kung maganda ba. Pero heads up lang ha, hindi lahat ng ratings at feedback na nakapost doon ay 100% totoo. Isa kasi yan sa strategy ng mga supplier para mapaniwala ang mga customer. Yung iba dyan, may mga ways sila para mapataas yung ratings. Kaya advice ko lang, huwag 100% na magtiwala. Pang-apat, tingnan nyo kung may seller badge. Kasi ang seller badge, napaka-importante. Doon kasi yung proof na ang itong supplier na to ay talagang trusted partner. Ito nga pala ang pinaka-importante at dapat nyo i-prioritize bago kayo magbitaw ng payment online. Siguraduhin nyo lang, meron siyang trade assurance supplier.
Kasi doon mo mabe-verify kung talagang pumasa sila sa standard ng third party online. Ito kasi ang magpo-protect sa'yo at sa product na in-order mo. Like for example, nagkaroon ng issue ang item na in-order mo. Ang gagawin nila, makikipag-negotiate sila doon at pwede mong execute ang payment if ever pwede ka mag-refund. Then kung ano ba mga option na pwede nilang i-offer. So yun lang. I hope nakatulong tong step. Bago ko nga pala i-end itong vlog ko, I hope may natutunan kayong learnings sa mga tip na ibinigay ko sa inyo. Kung meron man kayong suggestion o meron pa kayong pwedeng i-add sa mga tips ko, feel free po. Pwede po kayo mag-comment siya sa box. At excited akong basahin siya. Hindi naman kasi lahat alam ko. Kasi ako, aaminin ko, nagsisimula pa lang rin naman ako. Pero, talagang nagsusurf ako kung paano pa. I mean, ini-explore po ang sarili ko kung paano ko pa ma-improve. Kaya kayo, alam ko, pangarap nyo rin maging negosyante, tuloy nyo lang. Walang sukuan. Sabi nga, laban lang. Maraming salamat and God bless.